Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti ring lumalaki ang kambal. Love Rain and Heart Kylie are such an adorable babies. Napakaganda ng mga anak namin at napaka-cute din ng mga ito. Noong 3 buwan ng kambal, bininyagan namin sila sa simbahan kung saan kami nagkakilala noon ni Tiger. Halos lahat ng mga kaibigan namin ay gustong maging ninang at ninong ng kambal. Ngayong araw, pinagdiriwang namin ang kanilang ika-6 na buwan. Simpleng cake at roast lang naman para sa dalawa, sapat na. Kinaugalian na kada buwan ipinaghahanda sila. A celebration of life, ika nga. Busy ako sa pagkuha ng magandang anggulo para ipapost ko sa social media ang kanilang mga larawan. Private account naman ang mga account namin, tayong mga kakilala lamang ng friends ko. Sa panahon ngayon, bawal mag-post sa social media account mo. Naroon at alam ko kung anong uri ng trabaho mayroon si Tiger. Wife, dalian mo na dyan ha. Tayong dalawa naman na magsiselebrate. Sa kwarto. Bulong sa akin ni Tiger habang nakayakap to sa aking likuran. Gabi-gabi ka kung mag-celebrate, Tiger ha. Tandaan mo, 6 months pa lang ang kambal. Di pa nakapag-move on ng matres ko, no? Singhal ko sa kanya. Napakahilig ng ermitanyong to. Okay lang namang mabuntis ka. Kaya naman natin magbayad ng yaya kahit 10 pang anak natin. Rason niya sa akin. Oh really? Hindi ka na naawa sa akin, ha? Irap ko sa kanya. Binuhat ko si Loverain sa kama at si Heart Kylie naman binuhat din niya. Next week, I'll fly back to the Black State Empire's main office in Spain. I will talk regarding my resignation. Seryoso nitong saad. Nanghina akong bigla sa narinig. Hindi ako sanay na wala siya sa tabi namin ng kambal. I feel secured whenever he is with us. Hindi ba pwedeng tawagin mo na lang sa telepono or mag-email ka for your resignation? Baka naman may babae ka sa Spain. Listen, ayan ka na naman, Jeline. Lagi ba na lang sinasabi na may babae ako? Abat, hindi naman imposible, Tiger, no? Tingnan mo nga mga kapatid mo. Kung saan ata pupunta may babae eh. Nasa dugo niyo yung mga jeller, don't me. Ewan ko sa'yo. Lagi ka na lang advance mag-isip. You see, iba ang organisasyon namin, Jeline. Resignation is not accepted, lalo na kung walang kapalit. May mga options yan, Jeline. Kung aalis, dapat isa sa mga anak natin ang kapalit. Pero hindi ako hayaan yun, no? Kaya I will choose option number 2. Seryoso pa nitong saad. Ano namang option number 2? Ako bang papalit sa'yo? Silly. Biglang naputol ang aming pag-uusap nang biglang umiyak ang kambal. They pooped. Saad ni Tiger. It's your job, babe. Pilyang saad ko sa kanya. Pagkatapos linisan ng kambal, pinadede namin sila at di nagtagal nakatulog na ang mga ito. Napakaganda na resulta ng jeans natin, Kitty Cat. Kaya wag natin sayangin dapat overtime tayo sa pagtatrabaho for another set of twin. Bigla niya ako niyakap at nagbigay ng mumunting halik sa aking leeg. Ang sabihin mo, humihirit ka na naman. Sambit ko sa kanya. Relax. Shower muna ako, babe. Teka lang, sabay na tayo. Di pa rin talaga niya ako hinayaang maligong mag-isa. Tinapat kong aking hubad na katawan sa shower at sumunod naman siya. Ang lapad-lapad ng dibdib niya. Resulta to ng pag-workout niya araw-araw. Tiger, ang sabi ni Doc masama raw maligo kasama ng asawa. Biro ko sa kanya, baka maniwala. Kitty, sabihin mo kay Doc, mas masama kung sasabay kang maligo sa hindi mo naman asawa. Seryosong saan nito sa akin. Puro kakalokohan. Aray, ano ba? Napalakas ang tili ko nang bigla na lang akong binuhat at tinapat sa shower. Mapusok niya ako hinalikan at dahan-dahan tong bumaba, lumuhod sa aking harapan at nilabas ang dila, dahan-dahan na dinilaan ang perlas ng silanganan. Ikinawit nito ang isa kong binti sa balikat niya para malaya siyang gawin ang gusto niya. I will surely miss you, Kitty Cat. Saad pa nito. Nagiiwan na malakas na tunog ang ginagawa nito. Napag-slurp sa kabibe. Hindi ko maramdaman ang temperatura ng tubig dahil ang ramdam ko ngayon ang init ng aming katawan. Impit na ungol lang ang pinapakawalan ko ng mga sandaling iyon dahil hindi ko na may kumpara kung gaano kasarap ang ginagawa ni Tiger sa akin. Napaungol na akong tuluyan ng lumabas ang aming mga katas at parehas kaming umungol ng malakas. Happy, babe? Mahal kita, Amazona? Bulong niya sa akin. Kinarot ko naman ang tagiliran niya.
Hindi pa rin mawala sa kanya ang unang tagpo naming di maganda, ngunit sa bandang huli ay kami rin pala magkakatuluyan. Sinabon ko ang maskulado niyang katawan. Napanunok ako habang pinagmamasdan ang katawan niya na perpektong hinulma. Bonus na yung pagkadaks niyang alaga. Napakaswerte ko talaga kay Tiger. Gwapo, macho, magaling sa bakbakan. At higit sa lahat, mahal ako. Kami pala at ng kambal namin. Wala na akong hihilingin pa kundi ang makasama siya at ang mga anak namin. Sa ngayon, ang kambal pa lamang, pero dadagdagan namin sila pag malaki na ang kambal. Baliw ka na? Bumalik ako sa aking pagbumuni-muni dahil nakangisi na pala ako mag-isa habang nakatingin sa kisame ng bathroom. May naisip lang. Napaka-harsh mo naman, Tiger, ha? Pero love pa rin kita. Saad ko sabay kurot sa malakot and kanyang kakambal. Grabe ka naman, Jelaine. Ang sakit nun, ha? Sorry na. Nanggigil lang ni. Saad ko sabay kuha sa nakasablay kong tuwalya at tumakbo na palabas ng bathroom. Kitty Cat, mag-iingat kayo, ha? Alagaan mo ang kambal. Sambit ni Tiger habang nakayakap sa akin. Yes, Tay. Pangatlong beses mo nang sinabi yan eh. Ikaw, pag-ingat kayo ni Cataleya, ha? Saad ko sa kanya habang nakatingin kay Cataleya na kumakaway sa akin sa loob ng chopper. Magkasama rin sila ni Tiger na aalis. I love you. Saad pa niya. I love you. You love me. We're a happy family. Mag-OFW ka ba? Sandali ka lang naman doon ang arte mo, tigre, ha? Talo pa sa mga mati ni idol sa telebisyon. Parang naglalambing nung eh. O siya na, mag-ingat ka. I love you. Tsaka behave ka lagi, ha? Huwag mong ilalabas ang pagka-jeller mo, lalo pat wala ako. Napailing na lang to sa aking sinabi. Hinalikan niya ako sa labi at saka umakyat na sa chopper. Tumalikod ako para bumalik na sa aking sasakyan. Of course, malungkot ako. Ayoko lang ipakita sa kanya. I want him to see me strong. Gusto ko magiging kampante siya na kahit malayo kami sa isa't isa, maaasahan niyang magiging maayos kami ng kambal. Papalipasin ko ang mga oras sa pag-aalaga sa kambal at sa food porn resto. Busy rin ako sa aking negosyo dahil marami na rin nagbubuking sa amin for catering services. Minsan, sumasama ko sa mga big events, pero kadalasan ang manager na lang pinapasama ko sa mga VIP bookings namin. Popular na rin kasi ang food porn resto, kaya to upgrade, may extra services na rin kami. Nakakalungkot, nakakabaliw. 3 linggo pa lamang dumaan simula nang umalis siya. Hindi siya nagdadala ng personal cellphone niya kapag nagre-report siya sa Black State Empire, kaya hindi namin siya makontakt. Isa yon sa rules ni Tiger. Ayaw niyang matrace ng kalaban ng mga taong malalapit sa kanya, saka limang makuha ng mga to ang cellphone niya. Alam ko naman na ayos lamang ito eh. Siguro hindi basta-basta kumala sa organisasyon nila. Alam ko nakakatakot ang trabaho ni Tiger, pero alam ko rin na nakakatakot din ang mga kasamahan niya sa kanya. He is not an ordinary assassin. He is one of the best. Pagkatapos ko maligo, humiga na muna ako sa kwarto upang manood ng mga balita. Isang balita ang kumuha sa atensyon ko na labis kong ikinadismaya. Isang private chopper ang sumabog sa Philippine territory at di pa kumpirmado kung sino at ilan ang nakasakay doon. BES GT02 ang pangalan ng chopper at hindi ako namamalikmata dahil ito mismo ang chopper na sakay ni na Tiger at Cataleya nung umalis sila. Ayon sa balita, imposibleng mabubuhay ang mga taong nakasakay ng chopper dahil sa lakas ng impact ng pagsabog. Naging pira-piraso na lamang ang metal nito at ang masaklap pa, sa karagatan pa ito nahulog. Nanlamig ang buo kong katawan at pinagpawisan ako ng malapot. Natatakot na ako sa mga oras na to. Si Cataleya at Tiger lamang maaaring nakasakay doon dahil private chopper yun ni Cataleya. At dito basta-basta ang nagpapamaneho sa chopper niya, kundi kay Tiger lamang. Diyos ko po, hindi po sana sila. Bulong ko sa sarili habang taimtim na nagdarasal. Hindi ko makakayang mawala si Tiger. Paano na ang kambal? Napaka-baby pa nila. Paano na ang beauty ko? No way. Hindi si Tiger yon. Hindi siya dapat mamatay dahil mamahalin niya pa ako at ang mga anak namin. Sigaw ko sa aking isip habang umiiyak. Hello, Bess? Sagot ko kay Althea Bess. Siguro ay nalaman na rin itong balita sa TV. Bess, alam mo na, sina Tiger at Cataleya? Nanginig ang boses nito habang nagsasalita sa akin. Oo, Bess.
Tipid kong sagot. Napakadaldal ko pero sa mga oras na to, wala akong masabi. Ayoko magsalita. Wala pa namang confirmation, bes eh. Just pray and hold on, bes. Nandito lamang ako. At tuluyan na akong umiyak. Pati ang mga Mondragon alam kong nag-aalala din sila. Alam na rin kaya ng mga jeller? Bes, hindi ko kaya. Pero maasa ko na buhay sila. Magdasal lang tayo, bes. Relax ka na lang muna. Thanks, bes. Pinuntan ko ang kambal sa kwarto at pinagmamasdan ng mga ito habang mahimbing na natutulog. Naalala ko ang nakangiting mukha ni Tiger noong huli kaming nagkita. Panay ang sabi nitong mag-ingat kami at alagaan kong mga kambal. OMG! I hope it's not a sign. Terence. Tawag ko sa kapatid ni Tiger. Mas matinong kausap si Terence kesa sa mga kapatid nito. You knew? Tanong nito. Oo, Terence, please. Tulungan mo ako. Alamin mo kung ano nangyari, please. Gusto kong malaman kung ligtas ba si Tiger. Oo, Jelaine. Gumagawa rin kami ng sariling investigasyon kung sino may kagagawan nun, pero kung sakali man, please, tagan mong sarili mo. Kumagulgol ako. Lintik ka, Terence. Huwag mong sabihin yan, ha? Nararamdaman ko, buhay siya. Jelaine, nang pinakasalan mo pa lang si Tiger, ibig sabihin, tanggap mo rin ang trabaho niya. Tuwing aalis siya, nasa hukay na ang kalahating katawan niya. Akala ko ba matapang ka? Huwag mo sanang kalimutan na kaya ka masyado minahal ni Tiger dahil dyan sa katapangan mo. Puisit ka, Terence. Sana nga hindi na lang ikaw tinawagan ko. Animal ka. Kala ko naman bibigyan mo ko ng hope. Pag-asa ba? Nabuhay siya. Pero mas pinapasakit mo ang dibdib ko. Inis kong sambit at ibinaba na ang tawag. Umiyak na naman ako. Hindi tamang tawagan ng mga kapatid ni Tiger. Magsisimba na lamang ako at magdarasal na sana ligtas na Catalea at Tiger. Nagmamaneho ko patungong simbahan nang tumunog ang notification ko sa World News app. Tiger Jeller at Catalea Valkyrie Mondragon Johnson ang kumpirmado mga nasa chopper pero hindi na nakita ang katawan ng dalawa. May speculation sa mga nag-iimbestigang patay na raw ang mga ito at marahil nagkalasog-lusog ng katawan bago nahulog sa karagatan. Mas kinabahan ako dahil sa balitang yon. Tumigil na muna ako sa tabi ng kalsada at baka madisgrasya pa ako. Tiger naman, ngayon ka pa ba talaga mamamatay? Galit kong hinampas ang aking telepono. Ngunit may kakaibang kutob ako sa nangyayari. Inisip ko ang sinabi ni Terence kanina. Is it a clue? Huwag mo sanang kalimutan na kaya ka masyado minahal ni Tiger ay dahil dyan sa katapangan mo. Tiniyo ko ang mga luha sa aking mga mata. Oo nga pala. Ako nga pala si Jelaine R. Garcia, ang matapang na Amazona at di ako dapat maniwala sa mga balitang yan. Maniniwala lang akong patay na si Tiger kung makikita ko na yung katawan niya with my naked eyes. Isang buwan nang lumipas, simula na mabalitaan ang nangyari kina Tiger at Catalea, ngunit wala pa ring balita mula sa dalawa. Pero kalat na sa mga balitang patay na ang dalawa at ako na lamang siguro ang naniniwala na buhay pa sila. Iba ang pakiramdam ko eh. Walang sino man sa mga assassins ang nagbibigay pag-asa sa akin. Ang tayong sambit nila, magpakatatag daw ako. Palagi na nga lang ako sa simbahan eh, at panay ang dasal ko na sana isang araw, darating na siya at muli naman siyang makapiling. Miss Jelaine, may VIP catering po pala bukas sa Cavite po sa Cali Mansion. Medyo malayo po rito sa atin. Sasama po ba kayo or ako na lang po? Saad sa akin ni Maricel. Isa sa mga pinagkakatiwalaan ko sa aking negosyo. I will be there. Just give me the address, susunod ako. Bukas sa crew. Sasama na lamang ako pero hindi ko na muna iisipin sa Tiger. Ayoko magmukmok dahil malaki ang tiwala ko na buhay siya. Sige po, Miss Jelaine. Si Mr. Freddy Benavista po ang nagpabook. Darating lo po kasi ang amo nila bukas. It's a welcome party daw po. I see. Just send me the details at maaga ko silang papupuntahin sa venue para makapag-decorate na. Saad ko. I want everything to be nice. Dapat klase ang taste at aura dahil VIP at mahal ang bayad nila. At higit sa lahat, gusto kong laging satisfied sa mga clients namin. Kinabukasan, maaga ko nagising para mag-supervise sa venue. Sinuklay ko ang aking mahabang buhok sa harapan ng salamin. Sa mga ganitong event, gusto kong nakaporma rin talaga ako. Isang hapit na menkin dress ang aking sinuot na hanggang gitna ng aking mga hita lamang ang haba.
dapat din talaga hindi ako magmukhang stress kahit may problema akong dinadala ngayon. Isa lang naman ang alam ko. Buhay siya at may tiwala ko sa may kapal. Hindi tulad ni Zeller, Tiger at Cataleya ang mauutakan ng kalaban. They are trained to sense impending danger. Nang dumating ako sa venue, busy ng aking mga staff sa pag-aayos. Nakailera rin ang mga tray para sa pagkain at malapit na rin nilang matapos ang dekorasyon ng mga mesa para sa mga bisita. Cali Mansion. Natatandaan ko na pag-aari ito ng mga sikat at prominenteng mga negosyante sa Pilipinas, lalo na sa ibang bansa. Hi, ikaw ba may-ari ng catering? Tanong sa akin ng isang lalaking sa tingin ko, matanda lang sa akin ng 2 o 3 taon. Yeah, I'm Jolene Garcia. I see. Ako nga pala organizer ng event ngayon. Anyway, it's just a welcome party. Darating kasi si Princess Claire Cali, ang nag-iisang anak na babae ni Mr. Bob Cali, the prominent businessman. You know him, right? I see. Well, thanks for booking with us. Welcome. Pumunta kasi ako dati sa resto ninyo and I love your food. Kaya hindi ako nagdalawang isip na sa inyo magpapabook. That's nice to hear, sir. Freddie. Just call me Fred. Ngumiti ito sa kanya at nagpasalamat ulit. Hindi ko inaasang sisikat ang aming resto at ang dami na rin mga VIP nagpapabook sa amin. Di nagtagal dumating na ang mga bisita. Unti-unting napuno ang mga mesa at nagsalita na rin ang host ng event at tinawag nito ang pangalang Princess Claire Cali at ang kapareha nitong lalaking lalaki at hot na si Ken Rich. Napakaganda ni Princess Claire. Para tong isa sa mga kalahok ng binibining Pilipinas. Pero mas maganda ako, syempre. Love yourself. Nakaangkla to sa braso ni Ken at di maipinta ang mukha ng dalawa habang nagmamarcha paharap ng entablado. Ken Rich, teka. Hindi talaga ako nakontento mula sa malayo at sadyang lumapit pa ako sa dalawa. I sensed something fishy dahil malakas pa yata sa tambol ang pagtunog ng kabog ng dibdib ko. Tiger? Mahina akong sambit. Nakita ko siya nakatitig sa akin, seryoso. Nakakunot ang noon nito pero agad din naman niyang binawi ang tingin sa akin at tumingin bigla kay Princess Claire na biglang humalik sa pisngi nito. Inawakan kong aking dibdib. Hindi ako maaaring magkamali. Si Ken ay si Tiger. Nakita ko bumaba na ang dalawa at umupo sa bakanting mesa na sadyang para sa kanila lamang. Hinablot ko ang pitsil at baso ng tubig sa aking staff at ako nang lumapit sa dalawa para maglagay ng tubig para sa mga ito. Ma'am, Sir Ken. Sinadya kong palakasin ang pagbigkas ng pangalan niya at muli nagkatitigan kami. Maiksi ang buhok ni Ken, di na balbas sarado. Hindi to tulad ni Tiger na mukhang ermitanyo, pinaglihis sa maligno. Kulay itim din ang mga mata nito. Green ang kay Tiger pero hindi eh. Alam kong si Tiger to na nagtatago lamang sa katauhan ni Ken Rich. Thank you, sambit ni Princess Claire. Thanks, sambit din ni Ken na nakatingin na yangan sa kanyang baso. Magkaparehas ang boses nila. Ano ang lihim mo, Ken? Yon ang dapat kong alamin. Nararamdaman kong siya si Tiger. Hindi ko lamang alam kung bakit siya nagpapaken at parang di ako kilala. Gusto kong umiyak dahil sa inis at pag-aalala, kaya tumiretso muna ako sa comfort room para i-comfort ang sarili. Char! Nasarap ako ng salamin nang pumasok si Princess Claire. Hi, you're the waitress girl, right? Are you alright? Are you crying? Englishin ba naman ako? Yes, I'm the waitress, madam, and I'm so upset because my mother is in the hospital and I needed a job. My salary in the resto is too small. Sorry na lang, mama. Kailangan kong magpaimbestiga at alang-alang sa Coke and can. Sa aking asawa. I'm sorry to hear that, but if you want to, you can be my personal assistant starting tomorrow. Evil laugh sa aking kaloob-looban. Oh, thank you so much, madam. Yes, I will resign in the resto by tomorrow. Naglabas pa to ng isang calling card mula sa nurse at ibinigay sa akin. Ngumiti itong mulit sa katuluyan ng umalis sa comfort room. Ken Rich, si Tiger ka nga ba? Kung si Tiger ka, ay dapat kong alamin yon. Babawiin ko ano man ang sa akin at ang tayong senyales na si Tiger ay si Ken ay ang malaking balat nito sa itlog. May inborn na balat si Tiger sa itlog nito at yon
ang palatandaan na nagbabalat kayo lamang to ngayon. Kailangan ko makitang itlog niya para makumpirma ko na siya nga si Tiger. Akala mo, Tiger, aka Ken, ha? Gabi pa lamang tumawag na ako kay Madam Princess Claire na mag-uumpisa ako kinabukasan bilang personal assistant niya. Mahirap ang trabaho dahil gusto niya stay in at 2 araw lang off ko sa isang linggo. Sa ngalan ng pag-ibig, pumayag ako. Mapagkakatiwalaan naman ang aking mga kinuhang tagabantay sa kambal. At habang wala ako ay sa mansyon ni mama na muna sila titira para mas safe. Di na nga ako masyadong nakatulog kagabi dahil sa aking pag-iisip sa aking asawa o kung sino ba yung Herodes na yun na parang si Tiger talaga, except sa buhok at kulay ng mga mata. Kaya to prove myself whether I am right or wrong, magtatrabaho ko bilang kay Princess Claire Cali, ang nag-iisang prinsesa ng Cali Corporations. Niyakap at tinarikan ko muna ang aking mga anak bago umalis. Mamamiss ko silang dalawa pero dapat ko rin hanapin ang kasagutan sa aking isip. Good morning, madam. Bati ko kay Princess Claire nang dumating ako. Siyempre, nag-commute lamang ang lola ninyo para at least purita ang aura. Oh, hello there. Jelaine? David, iakit mo ang mga gamit ni Jelaine sa tabi ng kwarto ko. Utos nito. By the way, nandito rin pala ang boyfriend ko but we don't sleep on the same room. You know, Callie's family is very conservative. Kasal muna before, tsugsuggan. Mabuti naman. I mean, ituloy mo lang, madam, ang pagiging conservative. Alam niyo na mga lalaki ngayon. Ken is different. Tumango lamang ako. Siyempre, Ken is Tiger, kaya different. By the way, Jolene, may business transactions ako mamaya. I want you to prepare my things at simula mamaya. Ilista mo ang mga appointments ko. Noted, madam. Maliligo muna ako. Just wait me here. If you want coffee, just feel at home. Kapeng-kape na nga talaga ako kaya pumunta na ako ng kusina at nagtimpla ng kape ko. Pabalik sana ako sa gazebo na makabangga ako si Ken. Bagong ligo lamang ito at amoy na amoy ko ang pabango nito. Magaling talaga ang lalaking to dahil ang pabango niya ay malayong malayo sa pabango ni Tiger. Alam mo, kahit anong maskara pang isuot mo, kilala pa rin kita. Kulayan mo man ang mga mata mo ng kulay pink o pula, alam na alam ko kung sino ka. Tell me, is this a mission or gusto mo lang takasan kami ng mga anak mo? Umupo ito at kampanting-kampante na naka-cross arms at nakakunot ang noo habang tinititigan ako na para nagtatanong ito o nalilito kung ano ba mga pinagsasabi ko. Well, Tiger, you cannot hide, babe. Are you insane? Sinong Tiger? I am Ken and why do you keep on calling me that name? Lumapit ako sa kanya at mabilis inamoy ang kanyang leeg at ang buhok. What the? Para kang aso. You see? Aminin mo na kasi na ikaw si ermitanyong maligno. Mukha ka ng tigang na tigang eh. You see, miss, I am not your boyfriend or your husband. I am Ken Rich. At pwede ba? Lumayo-layo ka nga sa akin. Ano nga palang ginagawa mo rito? Babawiin ka. You are really insane. Personal assistant ako ni madam. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, palagi ako nandito sa mansyon para patayin ka. Pagpatuloy ka pa rin sa pagdedeny mo dyan. Wala akong aaminin sa'yo, miss. Talaga lang? Talagang talaga? Kahit gagahasain kita? Miss, napakataklesa ng bunganga mo. Tumayo ito at iniwan na ako. Konting push past self. Mapapaamin mo rin ang ermitanyong yan. Buong hapon naging busy si madam sa mga meetings nito. Di ko na tinignan pa kung sino-sino mga kausap nito dahil nasa isang pribadong conference room sila at ako naghihintay lang ang pag-alis ng mga Herodes kasama ni madam. Kinagabihan, dumaan na muna kami sa isang restaurant para mag-dinner. Ako ang pina-order ni madam dahil ako raw ang mas may alam sa mga best Pinoy cuisine. Siyempre naman may point din siya doon. Habang hinintay namin ng mga in-order na pagkain, dumating si Ken. Hinalikan nito ang kasintahan sa pisngi at saka umupo sa tabi nito. Di ko alam kung bakit masakit para sa akin. Hindi pa naman ako sigurado kung si Tiger nga siya. Pero bakit ang sakit-sakit ng nararamdaman ko ngayon? Muntik ko pang maubos ang isang pitsyal ng tubig dahil sa pagtitimpi ko ng mga oras na to. Kung confirm na si Tiger ito, baka kanina ko pa sila binuhusan isang pitsyal na tubig. Wow! Nandito na mga foods. Looks yummy! Saad ni madam. I ordered shrimps and scallops and of course, strawberry cake.
Nakita ko pang pagtitig ni Ken sa strawberry cake na nasa harapan niya. Sir Ken, baka gusto mo pong kainin ang cake. Bestseller po yan dito. Sad ko dito. Tingnan natin ngayon kung kakain ka. Tiger is allergic to strawberries. Later. Sagot nito. Kada subo ko, tinitingnan ko kung paano nito hinahawakan ang mga kubyertos at kung paano nito iniinom ang soda sa baso. Hayop na lalaking to. Ibang-iba sa galaw ni Tiger. Kung nagpapanggap lamang to'y sadyang magaling sa pag-arte. Pagkatapos kumain, nakita ko tong sumubo ng strawberry cake. Naparunok pa ako sa ginawa niya. Imposible nga na si Tiger to. Hindi kumakain ng strawberry cake si Tiger dahil nagkakarashes to sa buong katawan. Pagkalipas ng 10 segundo, nakita kong tumayo ito at tumakbang patungo sa CR. Likod pa lamang nito, ulam na. No, I mean, si Tiger na. Madam, excuse me for a while? Tumayo ako at sekretong sunundan si Tiger patungo ng CR. Diretso akong pumasok sa loob ng CR at dahil sa aking pagmamadali, nakalimutan ko, panlalaking CR pa lang napasok ko. Namilog ang mata ng mga kalalakihan na makita ko sa loob. Parang naistatwa rin ako na makitang ilan sa kanila nakabukas ang zipper ng pantalon. Hey, naligaw ka, miss. Saad ng isa. Sorry ah. Dati po kasi ako lalaki kaya nasanay ako sa men's room. Pasensya na, tao lang. Bye. Alibay ko sa kanila at pinagpawisan ng malapot habang palayo sa men's CR. Sinusundan mo ba ako? Dinig kong tanong ni Ken mula sa aking likuran. Nakatayo pa rin ako sa harap ng men's comfort room. Bakit naman kita susundan, ha? Artista ka ba? Ikaw ang nasa likuran ko ngayon eh. Ikaw yatang sumusunod sa akin. Mataray kong saad. Ang totoo, sinusubukan ko lamang siya. Ano pa talagang gusto mo sa akin? Ipipilit mo na naman ba na akong asawa mo, ha? Talaga naman, no? Sa dinami-dami na magiging kamukha ko, yung asawa mo pa, no? Di nga ba talaga ikaw ang asawa ko? Lumapit ako sa kanya. Inawakan ang kanyang bewang. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nilapit kong ilong ko sa kanyang bibig at inamoy. Pagkatapos kinagat kong aking pang-ibabang labi at sinadya kong iangat ng konting aking binti, pasimpleng dinikit sa gitna ng kanyang hita. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya dahil sa ginawa ko. Umiling siya at mahina akong itinulak papalayo sa kanya. You are really insane. Bumukol ha? Bulong ko sa kanya na makita ko. Bumukol ang pantalon niya. You know what, miss? I don't know if your husband will be happy to see you doing this. Alam mo, mister, huwag ka na kasing magpanggap. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Come on, your secret is safe with me. Alam mo rin, miss, wala akong sasabihin sa'yo dahil hindi akong asawa mo. Titigil ako kung ano. Kung hahayaan mo ko, nasukatin ang kwan mo kapag tulog at kapag gising. Anong kwan ko? Ito. Tinuhod ko ulit ang nakaumbok sa gitna niya. Natawa ang kaninang napakaseryoso nitong mukha. Alam mo, miss, ewan ko sa'yo. Don't you really dare. Takot ka kasi size ng Mongol pencil? You're really annoying, miss. Joke lang, kau naman. Sige lang, malalaman ko rin naman na ikaw ang presidente ng samahan ng mga Coke and Can. Saad ko sa kanya at mabilis na naglakad ulit patungo sa table ni Madam. Pagkatapos namin kumain, umorder pa ng wine si Princess Claire. Tumunog ang isang romantikong musika at may mga magka-partner ang tumayo at nagtungo sa dance floor at sumayaw. Ito ang awit na kinantahan ng mga jeller noong hinarana ako ni Tiger sa kondo. Perikit ko ang aking mga mata at pinakinggan ang mensahe ng awit. Ikaw na nga. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako naiyak. Matapang ako pero nangungulila rin. Gusto ko ibalik ang dati. Ang panahong magkasama pa rin kami. Nang binuksan kong muli ang aking mga mata, wala na silang dalawa. I saw them dancing on the dance floor. Magagalit ba ako? Hindi ko pa nga nakumpirma na siya nga talagang asawa ko. The only evidence I have is what I feel inside my heart. Miss, can I have this dance with you? OMG, Austin! You're here? Tili ko. Si Austin ang dati naming kapitbahay sa kondo. Siya ang Turkish hottie na nakilala ko noon. Come on, let's dance. Nilahad kong aking palad sa kanya at nakangiting tumayo. Lumapit pa kami sa dance floor at nagsimulang sumayaw. I heard about him. Yeah,
And that's not true. Buhay siya, Austin. So anong pinagkakabalahan mo ngayon? Kinuwento ko sa kanya ang pagtatrabaho ko kay Princess Claire. Tinuro ko sa kanya kung nasa ng dalawa. Di nagtagal, nakita ko nasa tabi na namin sina Ken at Princess Claire. Ang babae nakahilig ang ulo sa balikat ni Ken. Tinignan ko ang mukha ni Ken na nakakunot habang tinititigan ang mga kamay ni Austin na nakayapos sa aking bewang. Sumilay ang isa nakakalokong ngiti sa aking pisngi. Mas gumawa po kaya ta, Austin, ha? Dati na naman eh. Ikaw nga dyan na mas sumiksi at mas maganda kahit may mga anak na. Humalakak pa ako ng malakas. Bulero ka talaga kahit kailan. That's true. Nilapit ito ang bibig sa bibig ko nang sinabi ang katagang iyon. Of course, I'm not joking. Naramdaman kong mas mahigpit na pagyapos ito sa aking bewang papalapit sa kanya. Mas dumikit pa ang katawan namin sa isa't isa dahil sa ginawa niya. Pinagpawisan tuloy ako sa ginawa niya. Ramdam ko na ducks nga rin talaga ang mga Turkish. By the way, I have something to show you. Ibibigay ko sana sa iyo noon kaya lang lumipat na pala kayo. Hinila nito ang aking kamay patungo sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse niya. Bongga ha, ang ganda ng car mo. Thanks. May kinuha to sa loob ng kotse at sinenyasan ako para umupo sa isang gazebo na nasa labas lamang ng restaurant. Ano to? Tanong ko. Just open it. I am so glad na naibigay ko na rin sa iyan, my friend. At sana, kung totoo man na nasa balita, pagbigyan mo sana ako, Jelaine. I am so happy that we crossed our paths again. Thanks, Austin. Ang saya mong maging kaibigan. At huwag ka na muna magdrama dyan, ha? Buhay na buhay ang asawa ko. Napawawa ko na makitang diamond earrings ang kanyang ibinigay. You like it? Yeah, thanks. Come on, wear it. Kinuha nitong isang pares at tinanggal ang luma ko ng hikaw sa tenga. Austin, ayoko talagang magsuot ng hikaw. Masakit yan eh. It's true. Ewan ko ba kung ba't na-phobia ako sa kapag magsusuot ako ng hikaw. Siguro nagka-phobia ako simula nung bata pa ako. At isa pa ang liit ng butas ng tenga ko. Please, just let me do it. Sige, mahirapan ka talaga, Austin, ha? Maliit lang butas ko. Pinasok nitong isang hikaw at nahirapan siyang hanapin ang butas para ilabas ang kawit nito. Sinabi ko na nga sa iyo eh. Mahirapan kang ipasok yan sa butas ko. Ang liit-liit naman kasi. Wait, Jelaine, dadahan-dahanin ko lang to. Yan, see? Kasya naman sa butas mo. Kinuha niyang isa pang hikaw at dahan-dahang ipinasok sa tenga ko. Ouch! Austin, ang laki ng kawit ng ano mo. Dinugo na yata ako eh. Ganyan ba talaga kahit ang mga Turkish ng laki? Totoo naman. Para namamaga ang tenga ko sa kawit pa lamang ng Turkish hikaw ni Austin. Shh! Relax, Jelaine. Malapit na. Ayan o. Lalabas na yung kawit sa butas. Yeah, you see? Anong ginagawa ninyo? Sabay kaming tumayo ni Austin nang marinig ang baritonong tinig ni Ken. Nakakayom ang mga kamao nito. Sobrang pula ng mukha habang nakatingin sa amin ni Austin. Ha? Wala. Sagot ko. Anong malaki ang kawit ng Turkish at ano ang naririnig ko na hindi kakasya sa butas mo? Nagkatinginan kami ni Austin at gusto ko na talagang humalakak sa totoo lang. Oo eh, ang laki kasi ng kawit itong si Austin. Sa laki ba naman di magkasya-kasya sa butas ko? Asshole! Lumapit to kay Austin at takmang kukwelyuhan ito pero iniharang kong aking katawan upang di siya makalapit dito. Tumigil ka nga. Sino ka ba sa tingin mo, Ken, ha? Siyempre, drama lang ng lola ninyo. Umalis ka dyan. Galit pang usal ni Ken. Austin, let's talk again next time. Umalis ka na muna. Amo ko to, I'll be fine. Thank you, ha? Nakita kong umalis si Austin habang ako nakayakap ngayon kay Ken dahil talagang susundan pa nito si Austin. Ano bang problema mo? Galit kong tanong kay Ken. You see, hindi ba't may asawa kang tao? Ba't nakikipaglandian ka pa sa iba? Wow ha, nakikipaglandian? Teka, ano ba talagang problema? Binigyan lang naman niya ako ng hikaw at sinot sa akin. Ba't ba nagagalit ka? Ha? Asawa ba kita? Dahil kung hindi, wala kang karapatan na magselos. Mr. Ken, not be rich. Jelaine, ikaw mismo nagsabing may asawa ka. At bilang future boss mo, concern ako sa asawa mo. Alam mo, you're really unbelievable. Concerned daw sa asawa ko. Ikaw nga yung asawa ko eh.
Lumapit ako sa kanya. Iniyapos ang aking magkabilang braso sa leeg niya. Nilapit kong aking labi sa mga labi niya. Stop it! Saan nito? Ngunit hindi ako nakinig sa kanya. I miss his lips, kaya hinalikan ko siya at ako na mismo ang kumagat sa labi niya upang ibuka niya ito at malaya ko siyang mahalikan. Tiger, I miss you. Saad ko ngunit bigla niya akong tinulak nang marinig ang pangalang iyon. Nakita ko siyang pumasok ulit sa restaurant at naiwan akong nakaupo sa gazebo. Pilit na iniintindi ko ang sitwasyon kahit naguguluhan na ng sobra. Matapang ako, oo. Pero hanggang kailan ko papairanin ang tapang ko? Hanggang kailan ako lalaban at maniniwala na si Ken ay ang aking tiger? Pasado 10:00 na ng gabi nang umuwi kami sa Kali Mansion. Nag-warm bath na muna ako at nagbabad sa bathtub. Exhausting night indeed. Alam ko nagselos si Ken kanina. Kilala ko ang mga jelly ko magselos ang mga to, daig pa sa Satanas. At kanina nakita ko ang mga mata ni Tiger kay Ken. Kung si Ken ay si Tiger, sigurado ko may mission to ngayon at posibleng ang mission niya ay si Princess Claire. Pero ba't ayaw niyang sabihin sa akin ng totoo? Maiintindihan ko naman eh. Pero hindi ang pagiging magkasintahan nila dahil papatayin ko talaga siya. Tinapi ko ang tuwala sa aking hubad na katawan. Nakita ko pa parang gumalaw ang kortina sa loob ng kwarto at naaninag ko ang isang figura ng tao na nakasuot ng itim. Ang hugis ng kanyang katawan parang si Tiger. Hindi ko lang masabi dahil madilim ang paligid. Hindi ko pala binuksan ang ilaw kanina nang pumasok ako at dire-diretsyong naligo na ako sa bathroom. Tiger, ikaw ba yan? Tinatakot mo ba ako? Wag naman ha, dahil kung patay ka na papatayin kita ulit. Saad ko at dahan-dahan lumapit sa switch ng ilaw. Tahimik naman at parang normal ang paligid. Siguro sobrang pangulila ko na kay Ermitanyo, kaya kung ano-ano na ang nakikita ko. Nagsuot ako ng ternong itim na lace panty at bra at nagsuot ako ng roba. Ganito ako natutulog dahil mas komportable ako kapag ganito ang suot ko. Nakarinig ako ng mahinang katok at nang binuksan ko ang pinto, nakita ko ang gatas na ipinatimpla ko kanina sa katulong. Nakapatong to sa isang tray sa maliit na lamesa sa labas ng kwarto ko. Nakakatulong ang gatas na makatulog ako na maayos. Ayokong magka-insomnia at baka mas mabaliw pa ako ng tuluyan. Ininom ko na ang gatas at saka humiga na sa malambot na kama. Pirikit ang aking mga mata. Hating gabi na nang napaupo ako dahil parang may narinig akong ingay na nagbumula sa loob ng aking kwarto. Shit! Buliw ko dahil umiikot ang aking paligid. Bakit blurred ang tingin ko sa kapaligiran? Nananaginip lamang ba ako? Naramdaman kong may humawak sa braso ko at inihiga ulit ako sa kama. Mumunting halik ang naramdaman ko sa aking leeg, pababa sa aking braso at sa aking palad. Is this just a hallucination? Di nagtagal naramdaman kong mariin akong hinalikan sa mga labi. Nung una mahinang halik at di nagtagal, naging mapusok. Naramdaman ko ang kamay ng lalaking iyon na pinipisil at nilalaro ang aking dibdib. Yes, I'm dreaming. Pero kakaiba ang sensasyong hatid sa akin ng lalaki na hinahalikan ako ngayon. Parang totoo. Bumaba ang halik niya sa aking dibdib. Yes, I'm dreaming. Sinipsip pa nito ang aking magkabilang dibdib at mabilis dinilaan ng tuktok. Tiger? Bigkas ko dahil pamilyar sa akin bawat halik at yapos niya. Mas naging agresibo pa to nang bigkasin ko ang kanyang pangalan at napatili ako na maramdaman ang mainit na bibig niya sa basa kong perlas. Dahan-dahan pa nitong iniikot ang dila. Tiger! Ungol ko na maramdaman ang kanyang napakatigas na alaga at pinapalo-palo sa aking pagkababae. Dama ko kung gaano yun kalaki na handa nang ipasok sa anumang lagusan. Kakapusin ako ng hininga at talagang lubog na lubog ang buo kong katawan habang binibigyan niyang kaganapan ang pagitan naming dalawa. Dinig ko rin ang kanyang ungol at pagmumura habang gumagalaw sa aking ibabaw. Tiger! Saad ko sa kanya at sa oras na yon, dinahandahan niya ang paggalaw. Ang tamis ang sarap ng aming pagniniig. 2 beses pa akong inangkin niya pero kapwa kami nakatulog habang nakayakap sa isa't isa. Duh! Ang lupit naman ng panaginip ko. Sambit ko sa sarili nang magising ako kinaumagahan. Napangiti ako dahil kahit panaginip lamang yon ay napakasaya ko at nakasama ko siya. Sinipat ko ang aking sarili. Nakaroba ako pero parang masakit ang gitna ko.
Masakit at may pasa ako sa magkabilang hita. Nagkakapasa ako kapag nagtatali kami ni Tiger. Tumayo ako at pumunta sa may pinto. Nakalak naman. Bang klaseng panaginip naman yon? Nagkapasa pa talaga ako ha. Isa-isa kong binuksan ang mga sliding window ng kwarto. Lock ang tatlo maliban sa isa sa dulo. Bigla ako natakot sa akin natuklasan. Paano kung totoo yon? Paano kung hindi si Tiger ang lalaki kagabi? Oh my G! Tumayo ako at nagmadaling pumasok ulit sa banyo. Naligo. May importanteng lakad si Madam Princess Claire ngayon at kailangan maaga kaming umalis. Kasama rin namin si Ken sa biyahe. Malayo at mabundok ang tinahak naming lugar at may 5 kotse ring nakasunod sa amin sa likuran. Malayo na to sa kabihasnan at kapag hindi mo talaga kilala ang lugar na to, hindi mo mahahanap o iisipin na may nakatira pa sa looban. Si Ken ang nagmamaneho. Tinuturo lamang ni Princess Claire ang daan sa nobyo. Panaka-naka itong sumusulyap sa rearview mirror at tuwing titamang aming paningin, bigla itong umiiwas. Bumungad sa amin na isang napakalaking mansyon na gawa sa glass. Napangangako dahil di ko inaasahan na may ganito kagandang mansyon sa kasalukuyang bahagi ng gubat. Maraming mga nakaarmadong kalalakihan sa labas at puro nakakatakot ang itsura. Bumaba kami ng sasakyan at ang 5 sasakyan sa likuran namin, puro mga lalaki rin na parating kamiting ni Madam. Binati ng mga to si Princess Claire, pati na rin si Ken at ako. Gusto kong manginig sa takot pero sa gitna nga ng bakbakan, hindi ako natakot sa mga mukhang goons pa, kaya nakagaya ng mga to. Ano kayang transaction nitong si Madam? Babe, Dad will arrive tomorrow and we need to settle today and see if everything's done. Saad naman ni Princess Claire. I will just check the CCTV, babe. Maiwan ko muna kayo. Jelaine, masanay ka na ha? Everything you see and hear, you leave here, okay? Baling sa akin ni Madam. Yes, Madam. Sagot ko pero nanginginig ng buto ko. Something is not right. Callie's family is not just an ordinary family. May tinatagong sekretong pamilya ng mga to sa likod ng kanilang mga negosyo. Stay right here. May meeting pa kami. Tumango ako at saka umupo na muna sa sofa, malapit sa bintana. Nakita ko si Ken na may kargang bag at inaayos sa mga CCTV sa paligid. Can I borrow your phone? Boses ni Ken. Walang signal. Tanging sambit ko sa kanya. I will just use your torch. Okay. Sambit ko at binigay na ang phone ko sa kanya. Next time wag ka nang sumama. Magdahilan kang may sakit ka. Wow ha? Asawa ba kita? Ang tigas ng ulo mo, What did you say? Ang sabi ko, matigas ang ulo mo. I think I heard something. Kinakabahan, lumuwas na ulit kami at babalik doon sa araw na uuwi ang ama ni Princess Claire. Kaya kagabi nag-warm bath ako at nagpahatid ng gatas sa kasambahay. At nangyari na naman ang mga pangyayari noon na animoy isang panaginip. It is a blur scenario. Nasa isang mainit tagpo na naman kami ng lalaki hindi ko maaninag ang mukha. Basta't ang alam ko si Tiger yon dalang haplos. Yakap at halik niya ay parehong-pareho. Ilang beses namin pinagsaluhan ng mainit na pagniniig at di ko na nabilang ko ilang beses kaming nilabasan. Nagising ako sa panaginip pong yon kinaumagahan at kagaya ng dati, nakita kong mumunting kiss mark sa aking leeg at pasa sa aking hita na dagdagan pa. Mabigat ang katawan at mahapdi ang aking gitna. This can't be a dream. Tanging bulalas ko sa aking sarili. Bumaba ako at tumiretso na sa hapagkainan. Nagutom ako at palapit pa lang ako sa kusina, naamoy ko na ang nilulutong ulam. Gutom ka na ba? Nagluto ako ng soup. Nakita ko si Ken na naglagay ng soup sa isang bowl. Nakanganga lamang ako habang tinititigan siya. What the? Ken Rich, ganito si Tiger. Pagkatapos na aming magdamagang bakbakan sa kama, pinagluluto niya ako ng soup. Is that kiss marks on your neck, Jelaine? Tanong sa akin ni Madam habang nag-aalmusal kaming tatlo. No. Mosquito marks to. Ang laki ng lamok kagabi, parang vampira. Sagot ko sa kanya. Natawa lamang si Madam. Gusto ko mag-shopping today. Shopping tayo, Ken. Mamimili din tayo ng dress for the party, Jelaine. Sige, kung yun ang gusto mo. Sagot ni Ken. Tubango lamang ako bilang sagot. Pagkatapos kumain, nagganda na kami para pumunta sa isang kilalang boutique ngayon na pag-aari ni Sia Jill Mondragon, na isang sikat na fashion designer sa Paris at kapatid ni Anton Chains Mondragon, at pinsan naman ni na Althea Bel Montefalco, Catalea Johnson, Josh Mondragon,
at half-sister to ni Andy Mondragon. Masaya tong lumapit at yumakap sa akin na makitang papalapit kami sa kanya. Siya, pase si Madam, sad ko rito. Dinala naman kami ni Sia Jill sa designer's choice ng mga damit. Pawang mga magaganda ang pinili ni Sia para kay Princess Claire. Pumunta ang dalawa sa fitting room para sukatin ang apat na dress na pinakita ng designer nito. Naghanap naman ako ng sexing damit. Blue tube dress na slant ang hiwa ng palda kaya't sigurado ko litaw na litaw ang aking manghita sa dress na to, and not to mention the tube na mas binibigyang hulma ang aking dibdib. Luluwa ang mata ng mga taong tinitigan ako. This is a dress to kill. Umarap ako sa malaking salamin at inilapat ko ang bestida sa aking harapan. I really like it, and I'm 100% sure that I can give justice to this dress kahit na hindi ko na to susukatin. Pero biglang nawala ang ngiti ko sa mga labi na makita mula sa salamin si Ken. Nakatayo ito sa aking likuran at parang ina-examine ang hawak kong bestida. May problema ba, Mr. Ken, ha? Tanong ko sa kanya. Sa gubat lang ang punta mo. Para ka nang pupunta sa gala night. Kulang na nga lang mag-brat panty na lamang suotin mo. Seryoso pa nitong Saad. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. He sounds too much like Tiger. Ay, oo nga pala, si Tiger nga pala talaga to. If I will rate him from 1 to 10, number 7 ang points niya. Lihim na naman akong natuwa dahil sa reaksyon niya. Hey, uulitin ko ha. Hindi kita asawa. Hello? Kung asawa kita, susundin ko pang sinasabi mo. Teka, bakit ba concern ka sa akin? FYI, this is my body at wala naman ang asawa ko, di panahon na para magdiwang sa kaseksihan. Hindi bagay sa'yo. Uulitin ko rin, nasa gitna ng gubat ang party. Well, that's okay, Mr. Ken. Kahit nasa tuktok pa ng Mount Pinatubo o sa ilalim ng Philippine Deep ang party, ito talagang susuotin ko. Ano bang gusto mo, ha? Pag sa gubat bang venue, dapat dahon at baging ang isusuot ko. Ganun? Magpapakaunggoy din ako? Yun bang gusto mo? Ang ibig ko lang naman sabihin, sayang ang outfit mo, hindi akma sa pupuntahan mo. Salamat sa concern mo, ha? Naisip ko tuloy ikaw nga talagang asawa ko. Ganyan na ganyan talaga ang ermitanyong yun. Excuse me nga, tabi. Saad ko, ngunit tawang-tawa lamang ako sa reaksyon niya. Mas lumapit pa to sa akin at tinablot ang bestidang hawak ko. Dumiretso ng counter at nakita kong binayaran niya iyon. Nakita ko rin kumuha siya ng isang itim na bestida na long sleeve at hanggang talampakan ng haba, tsaka binayaran din niya yon sa counter. Evil love a catch. Siyempre, lumalabas na ang ebidensya na siya talaga si Tiger. Konting pangainis pa at lalabas din ng totoo na siya si Jeller. At kapag nangyari yon, dapat lang na may matibay siyang rason. Simula nung sinilang ko ang kambal, hindi niya ako pinapasot sa akin ng mga damit na nakasanayan ko ng gamitin. Ayaw na ayaw nitong ibinabalandra kong aking balat sa madla. Kulang lang ata abayang ipasot nito sa akin. Ewan ko lang kung may dugong Arabo din ba ang Briton na Tiger. At trip ko pa palang lalong inisin si Ken, mas pumili pa ako ng sobrang sexing damit at tumiretso na sa fitting room. Nung nagkasya ito, binayaran ko na kaagad. Habang hinihintay si Madam, nakita ko si Ken, pumipili ng black coat. OMG! Rate 8! Bulalas ko na makita siyang nilagay ang dalawa niyang daliri sa kanyang chin habang pumipili ng susuotin. Hype ka, Ken. Akala mo may isahan mo talaga ako, no? Ganon si Tiger. Every time he chooses something to buy, he would really put his 2 fingers on his chin. Sa gubat lang naman ng party. Magbibihis ka pa talaga? Magsuot ka na lang ng bahag at tumawak ng saging para terno sa motif ng kagubatan. Unggoy ka naman talaga Bumabawi ka, ha? Tignan natin mamayang gabi kung he stopped. Anong? Wala. Akala ko si Princess Claire ang kausap ko. Kinagabihan naligo na muna ako sa pool ng mansyon ni na Madam. Gusto ko mag-relax at ipahinga ang isip ko. Mas masahol pa pala ako kaysa mga assassins dahil may sarili din akong misyon. Siyempre, nandito na ako Ngayon pa ba ako susuko? Di ako ang klase ng babaeng madaling sumuko hanggat di ko nakukuha ang kasagutan sa aking isip. Alam ko may mali talaga 9:00 pasado na ng gabi nang umakyat ako sa aking kwarto. May nakita ko gatas sa labas ng unit, ngunit hindi ko na muna ininom. Bubuksan ko sana ang pintuan ng aking kwarto na may kapilahan akong naisip. Tinignan ko ang aking sarili. Nakaroba lamang ako at nakatupi sa loob.
Sa gagawin kong to, rate 9 si Ken kung papasa ako. A test for Ken. Na kapag siya nga talaga si Tiger, magwawala talaga ito. Kakatok pa sana ako sa pinto niya pero sakto naman, binuksan na niya ang pinto. Tinulak ko siya na malakas at napaatras siya sa aking ginawa. Tumayo ako sa pinto at ginalaw-galaw ko ang aking ulo na parang nasa isang commercial ng shampoo sa telebisyon. Tinaas ko rin ang isa kong hita at lumabas mula sa roba kong suot. Nakita ko ang kanyang gulat na mukha sa aking ginawa. Lihim akong natutuwa sa ganap ngayon. Mahina ako naglakad papalapit sa kanya at sinadya ko mga lava walk as in purong kalandian. Si Ken, nakaupo ngayon sa kama, mistulang na estatwa sa aking ginagawa. Ken, please, make love to me. I'm yours tonight. Bulong ko sa kanyang tenga na puno ng kalandian. Talo pa mga porn star sa ginagawa ko ngayon ha. Siyempre, alam ko naman na siya si Tiger eh. Hinawakan kong aking roba, dahan-dahang ibinaba iyon habang nagdi-dirty dance sa harapan niya. Nakita ko pa pinagpapawisan siya ng malapot nung magubad ako sa kanyang harapan. Galit tong tumayo at hinila magkabilang braso ko. As usual, expected ko na to na magagalit siya. Hey Jolene, bago pa kita saktan, umalis ka na dito. May asawa kang tao tas ngayon makikipaglandian ka sa akin? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Nakita ko pa ang mabigat na paghinga nito. I know he's really trying to control his temper. Pero patay na siya. Hindi naman niya tayo mumultuhin kapag gagawin natin to Ken eh. Paligayahin natin ang isa't isa. Saad ko sa kanya. Listen, ayaw kitang saktan. Hindi matutuwa ang asawa mo sa ginagawa mo, Jelaine. Umalis ka na. Utal-utal pa nitong sambit. Pero Ken, I said get out. Binuhat niya ako at binaba sa labas ng kwarto niya at padabog na sinara ang pinto. He is really Tiger. Confirmed. I will rate him 9. Kasi kung si Ken yon, hindi niya ako rerespetuhin. But Ken is Tiger. Ayon itong may mangyayari sa amin with me thinking that he is Ken. Malapit na talaga, Tiger. Hayop ka talaga. Mas masahol pa ako sa NBI ngayon. Kapag ito natapos, babawiin talaga kita ng buhay. Ngayon ang araw ng pagdating ni Mr. Kali sa Hidden Mansion ng mga ito. Alauna ng hapon na magsimula na kaming ihanda ang aming sarili. 2 oras na mahigit ang biyahe papunta sa mansyon na iyon, kaya kailangan maagang alis namin. Naisip kong susuotin kong blue dress na lampasita ko lamang. Ngunit nung kinuha ko to sa wardrobe, nanlumo ako na makitang gutay-gutay ang suot ko na para bang pinagtripan ng gunting. Walang hiya ka talaga. Kumatok si Princess Claire sa aking kwarto at nagurato na makitang di pa ako nakapagbihis. Wala kang dress? I have dresses but I know that if it will fit on you. Talagang di kakasya sa akin dahil malit lang ang dibdib ni Princess Claire. Hey, may nakita akong dress dito oh. Nakangiting saad ni Ken sa akin at iniabot ang black na parang manang ang dating na dress. Ito yung nakita kong binili niya kanina kasama ng blue dress na type ko sana noon. Hinablot ko yun sa kamay niya at madidiim ang mukha nang titigan ko siya. Di may pinta ang mukha ko na isuot ko ng bisidang yon. Daig ko pang nakabis ng pangmadre pero wala akong choice kaya yes na lang talaga. Habang nasa biyahe hindi ako mapakali. Iba eh. Iba yung nararamdaman ko sa araw na to. Para may hindi magandang mangyayari. Lumingon ako sa likuran namin. Di ko sigurado kung 6 o 7 kotse ang nakasunod sa amin. At nang dumating kami sa mansyon, natakot ako dahil napakaraming mga goons na nakaitim at nagbabantay pakalat-kalat. Kaya mo to, Jelaine. Pinili mo to kaya't pagtiis at magdusa ka. Bulong ko sa aking sarili at nag-sign of the cross muna bago bumaba sa kotse. Mula sa mga kotseng nakasunod sa amin, may mga babae rin na nakakap lamang at tumiretso mga to sa loob ng mansyon. Samantalang ako'y nakasunod lamang sa likod ni Ken at Princess Claire. Maraming mga taong naroon at lahat sila may suot na singsing kagaya ni Princess Claire. Ang mga singsing nila ay nagdisenyo ng iba't ibang klase ng mga hayop. Mula sa gitna ng bulwagang yon, lumabas ang isang may katandaan ng lalaki na sa tingin ko yung mismong ama ni Princess Claire. Nakakatakot ang itsura nito. Para tong isang mafia lord na nakikita ko sa telebisyon na pumapatay lamang agad-agad. Dahil sa nervyos ko, pumunta na muna ako sa comfort room. Ihing-ihi na talaga ako sa pagmumukha pa lamang ng mga tao na nasa paligid ko. Paglabas ko ng comfort room, mas nanginig ang tuhod ko nang makarinig ng putukan nagmumula sa bulwagan. Sumilip ako at nakita ko mga goons na nilabas ng barel
at nagpapalitan ng putok at si Princess Claire din nasa tabi ng sugatang ama na naghihingalo. Umiiyak si Princess Claire at nakita ko may hawak din tong baril sa magkabilang kamay. Ay! Tili ko na may humablot sa aking kamay at dinala ko sa likurang bahagi ng manson. Hayop ka! Bitawan mo ako! Sigaw ko kay Ken. Tama na munang arte, Jelay ha. Kung gusto mo pang mabuhay, sumama ka sa akin. Sabay kaming tumakbo na mabilis dahil may mga tao na naghahabol sa aming dalawa at pinapuputukan din kami. Ngunit mabilis si Ken at isa-isa nitong napapatumba ang kalaban na nagtatangkang barilin kami. Nakahanap kami ng matataguan. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko dahil akala ko katapusan ko na. Tumayo ako at pinunit ko ang aking bestida. Nahihirapan akong tumakbo dahil hanggang talampakan to at kanina nga'y muntik na akong matumba. Ngayon mas komportable na ako kahit parang skirt ng Korean student sexy ang damit ko. Naglakad ako medyo malayo kay Ken. Binaba kong aking panty at saka umupo sa gilid ng puno. Anong ginagawa mo? Nanlalaki ang mga mata nito nang tinignan ako na binababa ang panty ko sa harapan niya. Ihing-ihi na ako eh. Sa gitna ba naman ang gulo, Jolene? Sigaw nito. Nabigla ako na itutok niya ang baril sa akin at pinutok iyon. Muntik na ako mahimatay na may lalaking natumba sa likuran ko lamang. Nataranta ako at dalidaling sinuot ulit ang panty ko. Mabilis kong kinuhang baril na natumbang lalaki at kinasa iyon. Nakita ko pa naglagay si Ken ng earpod sa kanyang kaliwang tenga. Target down, Kataleya. Pumasok ko na sa loob. Puro mga alalay na lang ni Callie ang nandoon at ang anak niya. Ikaw nang bahala, karibal mo yan eh. Walang hiya ka, Tiger. Dinadaning mo pa sa akin hindi ikaw ang asawa ko. Pinipilit mo pa talaga na ikaw si Ken? Sigaw ko sa kanya. Huwag kang maingay. Hindi tong tamang oras para magpaliwanag. Itinutok ko ang baril sa kanya. Hindi to oras para magpaliwanag, ha? Kailan mo sasabihin pag nabaril na ako rito? Putragis ka talaga. Kinalabit ko ang trigger at bigla natumba ang lalaking tumutok na sana ng baril sa likuran ni Tiger o ni Ken. Heist! Akala ko kung babarilin mo, Jolene. Ikaw talagang babarilin ko, no? Pasalamat ka't naduling lang ako. Magpapaliwanag ka o ipuputok ko to dyan sa ulo ng alaga mo. Listen, wait, takbo, Jolene. Sabay kaming tumakbo na may grupo naman ng kalalakihan ang papalapit sa amin. Niyakap niya ako at sabay kaming gumulong pababa ng burol na iyon at napadpad kami sa batis. Kapwa kami naghihingalo at tila hindi na maramdaman ang likod ko dahil sa paggulong namin pababa. All men down? Thanks, Samara. Wika ni Tiger sa kausap. Hope, update on the exit. Thanks, then it's mission accomplished. Nakita ko, nakahinga na maluwag si Tiger. Umupo ito sa malaking bato at ang magkabilang kamay tinakip sa mukha. Hoy, magaling na lalaki. Huwag ka muna magsaya dahil hindi pa mission accomplished ang kaso mo sa akin. Parang kaawa-awang pusa tong lumapit sa akin. Hinawakan ng magkabilang balikat ko. Listen, Jolene, it's just part of my mission. Oo, mission nga. Kaya sa sarili mong asawa nagde-deny ka pa talaga. Pwede ba? Matuto ka namang makinig, Jolene, kahit ngayon lang. Palabas lang ang disgrasya namin ni Kataleya. Diyoran tayong paraan para mabura na ang pangalan namin sa Black State. Utos yon na may hawak sa amin but as exchange, magpapanggap ako bilang si Ken at tiligawan kong anak ng top 2 most wanted na gang leader na si Mr. Callie and that's option number 2. At madali mong napasagot? Siyempre, jailer ako eh. Hayop ka? Hindi kita mapapatawad, Tiger. Makinig ka nga muna, Jelay. Hindi naman kita niloko eh. Mission nga yun. Tsaka wala namang nangyari sa amin ha. Napakailap ni Mr. Callie at ang tayong paraan upang mapatay siya ay ang anak niya. Natandaan mo ba nung first time tayong pumunta sa tagong mansion na to? Masaya ako noon dahil nalaman ko din ang hideout nila at alam kong malapit nang matapos ang pagpapanggap ko. Pero nagsinungaling ka pa rin, tigre. Jolene naman, this is a highly confidential mission. Malalagay kayo sa panganib kapag sinabi ko sa'yo. Hindi ko nga alam kung bakit ang food resto pang kinuha nila nung dumating si Princess Claire at nakita mo ko at di mo na ako tinantanan. Oo, Tiger. Dahil kahit anino mo, kilalang kilala ko, no? Alam ko naman, noon, na kayang-kaya mo eh. Dahil napakatapang mo, Jolene. At sana'y maintindihan mo ako sa mission kong to. Dahil para din sa inyo to. Malaya na ako kay Tikat. Sa inyo na ako, ng buong buo. Mahal na mahal kita, Jolene. Kayo ng mga anak ko.
Pinili ko kayo at kahit mamatay at mabuhay man akong muli, kayo pa rin ang pipiliin ko. Ganyan ko kayo kamahal. Patawarin mo ako kung nasasaktan ko man ang damdamin mo. Asawa ko. Pinipigilan ko lang talaga ang sarili kong yakapin ka. God knows how much I love and I miss you, my wife. Putragis ka, pinapayak mo pa ako. Inawakan niyang mukha ko na punong-puno ng luha. Huwag ka nang umiyak. Okay na tayo, ha? Walang yaka talaga, Tiger. Ilang araw mo bang pinraktis ang linya mong pang-FAMAS award? Hinalikan niya ako sa labi pero tinulak ko siya. Ang mga mata mo, Ken. Isa-isa nitong tinanggal ang contact lens sa mata at nakita ko na ulit ang berdeng mata niya na gustong gusto kong titigan. I love you, Mrs. Jeller. Kahit ikaw nanila sana sa mensyon ko, hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa'yo kaya naman, 2 gabi kitang pinarusahan noon. You mean, yeah. Hindi ko kasi mapigilan kay Tikat eh, kaya ginamit ko sa yung assassin moves ko. Pero nasarapan ka din naman, 'di ba? Oo, nasarapan ako pero ikaw? Simula bukas 1 buwan ka muna sa labas ng kwarto matutulog. Jelaine naman, ngayon pa talaga. Sobra naman yata ang naipon ko dito, oh. Masakit na rin talaga yung puson ko. Sige. Pero sa isang kondisyon. Sige, ano yun? Haranahin mo ko ulit. Ay, sige. Napakadali lang naman eh. Oops. Pero, nakabrief ka lang. Natatawa kung saan. Kung ayaw mo naman, okay lang din. Sige na. Gagawin ko na. Basta, walang tulugan ha. Natawa ako sa sinabi niya. Kahit kailan gagawin yan lahat para sa pakikipagsalo pa rin talaga ang nasa utak ng ermitanyong to na tinagor ang presidente/founder ng mga Coke and Can. Umuwi na kami ni Tiger sa aming lake house. Kaming dalawa lang ang narito dahil nakausap si Mama na doon muna ang kambal sa kanya. Pagdating ko ng bahay, naligo na muna ako dahil ang lagkit na ng katawan ko. Si Tiger humingi muna ng permiso sa akin na pupuntahan namin si Toby dahil may problema daw ito. Naghahanda ako ng lulutuin para sa hapunan namin nang marinig kong tumunog ang doorbell. Nang binuksan ko ang pinto, nakita ko si Tiger na may dalang isang bouquet ng puting rosas. Para sa aking pinakamagandang asawa. Saan niya? Habang iniaabot sa akin ng bulaklak. Maganda lang, hindi sexy? Siyempre, pinakamaganda at pinakasexing asawa. Maganda at sexy lang, hindi mo mahal? Jelaine, ayan ka na naman. Hindi matatapos ang usapin natin kapag ganyan ka. Ba't parang good boy ka talaga ngayon? May kapalit ba to? Hindi mo nga ginagawa ang iniutos ko sa'yo eh. Pag sa akin, Tiger, hindi mo talaga ginagawa ang misyon mo. Ang hirap kasi ng misyon mo, Kitty Cat. Tingnan mo nga ang paligid. Tayo lang naman na nakatira dito eh. Napakalayo ng kapitbahay natin at saka sa labas ka talaga matutulog mamaya niyan. Gusto mo lang yatang makita ang anak ko eh. Saan nito? O sige, wag na lang. Ang hirap mong kausap, tigre. Tatalikod sana ako pero bigla niyang hinilang aking braso. Eto na, manghaharana na. Una niyang tinanggal ang kanyang polo. Napakagat labi ako na makita ang kanyang maskulado at mabalahibong dibdib. Sinunod niya ang kanyang senturon at ibinaba ang kanyang pantalon. Lumantad sa akin na nakaumbok niyang kayamanan na nakatago sa boxer shorts. Tanggalin mo pa. Brief lang ang iwan mo. Natatawa ako sa itsura niya. Utu-utu talaga ang lalaking to eh. Nanlaki ang aking mga mata nung tanggalin niya ang kanyang boxer shorts. Sunod-sunod ako naparunok nang titigan ko ang kanyang tayong-tayong sandata na namang oras handa na makipaglaban. El Presidente. Natatawa kong saad habang nakatingin sa gitna niya. Sumaludo pa ako. Natawa din naman to sa sinabi ko. Simulan mo na. Utos ko sa kanya. Tumikhim muna ito ng mahina. Nagsimulang kumanta. Gusto ko tumawa na malakas ngunit pinipigilan ko lamang aking sarili. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Teka. Para namang grade 1 ka dyan eh. Sabayin mo nga ng giling at saka sayaw, yung hot. Ikaw. Natatawa naman si Tiger. Ang siyang nagbibigay ng saya at tamis sa buhay ko. Inayos niya ang pag-awit niya. Sinunod ang sinabi kong gumiling siya. Teka, kumaldag-kaldag ka pa. Ganun no? Tumigil to at seryosong tumingin sa akin na ngayon tawang-tawa sa itsura niya.
Nanghiya ka naman, Jelay eh. Inuuto mo talaga ako eh. Mabilis tong lumapit sa akin at bigla na lang akong kinabig at mapusok na hinalikan sa labi. Di ko man lang napansin, tinanggal na pala niya lahat ng saplot sa aking katawan. Isang kisap lamang, parehas na kaming hubot-hubad. Ramdam ko naka-flag ceremony niyang alaga, tumutusok sa aking puson, at di ko rin napigilang mag-init ang pakiramdam. Miss na miss ko na rin ang asawa ko. Hinawakan ko yun at naramdaman ko ang nakakapasong sensasyon at ang nagliliyab niyang katawan. Mabilis niya akong binuhat at inakyat sa aming kwarto at inihiga sa aming kama. Nang magkaroon na ng kaganapan, sa aming dalawa ay parehas kaming umuungol sa kasabikan at sobrang sarap ng sensasyong hatid ng pag-iisa ng aming katawan. Naramdaman ko pang nanginig ang aking mga hita at di nagtagal, naramdaman ko na ang rurok ng aming tagumpay at kaligayahan. Muli ko siyang hinalikan at nanatili kami magkayakap hanggang sa lamunin kami ng antok. Naalimpungatan ako na maramdaman ko ang pag-aalboroto ng sikmura ko. Tumayo ako at bumaba para magluto ng instant food. Nagiitin ako ng tubig sa electric heater para magtimpla ng gatas. Nakasuot ako ng oversized t-shirt ni Tiger. Naglalagay ako ng asukal at gatas sa tasa na may biglang yumakap sa aking likuran. Tay, gising ka na? Matulog ka na ulit. Sambit ko sa kanya. Gising na ulit si Tiger Jr. oh. Wika niya habang kinikis-kis na naman si Tiger Jr. sa aking pangupo. Mukhang ready ka din naman, kitty-catty. Di ka man lang nagsuot ng underwear? Saad pa nito? Oo nga pala. Nakalimutan ko magsuot ng panty sa pagmamadali ko. Naramdaman ko pa tinaas niya ang damit ko. Tiger naman, bukas naman ulit. Bumabawi ako eh. Saad niya at nagsimula. Naggumalaw agad sa likuran ko habang ang mga kamay ay patuloy sa pagmamasahe sa aking dibdib. Dahan-dahan naman, please. Madudurog naman ang laman loob ko sa iyo eh. Animal ka talaga. I am enjoying it, kitty cat. This is his favorite position. He always want to do it from behind at the same time, he wants it so hard. Hindi rin naman nagtagal, he already came. Binuhat niya naman ako papunta sa may sink at pinaupo doon. He is a monster, really? Para na ako nasa ikasampung langit ng mga oras na to. He really knows how to satisfy me. Nanghina ako pagkatapos. Hindi ko na alam kung pang ilang round na to eh. I've already lost count. Feeling ko naman durog na yung mga organs ko sa'yo, Tiger. May bukas pa naman kaya last na muna yun, ha? Hinihingal kong saad. Sige na, you rest. Basta hayaan mo lang ako na hawak-hawakan tumamaya. Saad niya at dinawakan pang aking Hello Kitty. Yemas ka? Natawa ito sa sinabi ko. Please? Kumain na nga muna tayo, mamaya na yung kamanyakan mo. Nagugutom ako sa'yo eh. Napakamanyak talaga ng jeller na to. I wonder kung sa iba ganito rin. But one thing I know, Tiger loves me and our kids. Takot lang niya sa akin, no? 9 na buwan na ngayon ang kambal at 2 buwan na rin ang dinadala ko ngayon. Yes, kahit hirap ako sa paglilihi, gusto ko pa rin hands-on ako sa resto. Kung manganganak ako ay ang bunsong kapatid kong babae muna ang pinakausapan kong mag-manage nito. Total naghihintay lamang to na resulta ng kanyang exam. Ma'am, nandyan po si Boss Tiger sa labas, may kasamang maganda at sexing babae. Hinahanap ka po. Saad ng isa sa aking waiter. Tumayo ako at inayos muna ang aking sarili. Nakasuot ako na mahabang dress na conservative type. Di pa naman obvious ang pagbubuntis ko pero dahil masunurin akong asawa, puro conservative style dress na ang sinusuot ko. Ayaw ni Tiger na magpapasexy ako. Di ko magets ko anong klaseng toyo meron sa utak ang jeller na to eh. Lumabas ako at nakita si Tiger, kausap ang isang maganda nga at sexing babae. Kahit simpleng jeans at red tube lamang ito, na may suot na maong jacket di may tagong alindog nito. Not to mention her pretty face na kahit sino atay mabibighani. Biglang tumaas ang dugo sa ulo ko na makitang tuwang-tuwa si Tiger habang kausap ang babae. But I tried to compose myself. I need to be cool kahit sa isipan ko'y pinapatay ko ng asawa ko. Hi, I'm Mrs. Jeller. Inunahan ko na sila sa pagpapakilala sa aking sarili. Ngumiti ang babae sa akin ng matamis. I'm Kate Green. Saad naman ito na nakipag-shake hands pa sa akin.
Umupo ako sa harapan nila at mabilis tinadyakan ang paa ni Tiger sa ilalim ng lamesa. Ano to, Tiger? Ipapakilala mo ba sa akin? Ipapalit mo sa akin? Magpapapirma ba kayo ng divorce paper? Matapang kong saad. Mabuti na yung advance ko mag-isip. Namula ang pisngi ni Tiger na parang isang hinog na kamatis. Si Kate din natatawa sa aking sinabi, ngunit ang atensyon kay Tiger. Napaka-moody ko dala siguro ng paglilihi ko ngayon. Jolene, stop overthinking. Sorry, Kate. Ganyan lang talaga ang asawa ko. So mataas talagang boses mo sa akin ngayon, Tiger, ha? Bakit sa kanya mahinahon at sweet? Tigilan mo nga ang pag-iinarte dyan, Jelay. Kaya nga dito ko siya dinala para dito kami mag-usap. Ikaw lang naman nag-iisip na masama dyan eh. Kakarating nga lang ni Kate galing sa training sa Black State. Nandito siya dahil may mission siya at bilang isa sa mga trainer niya dati sa close combat skills. Kaya nakumusta niya ako ngayon. Kukunin ko nga siyang ninang ng kambal natin eh. Mahabang salaysay ni Tiger. Sorry na, di mo naman sinabi ka agad eh. 3 buwan na lang birthday na ng kambal at isasabay na namin ang kanyang binyag. Ikaw kasi, palagi mo ako inuunahan eh, puro mali naman ang pinagsasabi mo. Sorry na nga. Mare, sorry ha. Alam mo naman ng mga buntis. Sambit ko sa kanya. It's okay, Jolene. Sinabi na kanina ni Tiger ang posibleng magiging reaksyon mo. Nice to meet you and sana makilala ko rin na magiging inaanak ko. Wika ni Kate Green. Matagal-tagal kaming nagkausap. Isa pala tong assassin ng Black State Empire at top 1 to sa training ng kanilang batch. Pasekretong binulong sa akin ni Tiger that Kate Green is Lady Viper. Nai-imagine ko kung gaano kagaling ang babaeng to dahil kung titingnan to base sa itsura, para lang tong ordinaryong babae at di makabasag pinggan. Oh, ayan ang kambal. Masaya kong wika na makita. Pumasok ang mga yaya ng kambal. Lumapit ako sa kanila. Kinuha si Love Rain mula sa stroller. Si Tiger naman binuhat si Heart Kylie. Bless Ninang! Saad naman ni Kate at tinalikan ang dalawa. They are really adorable. Sana magkakababy rin ako in the future. Oo, masarap magka-baby, Kate. Pero kailangan sabihin mo sa magiging asawa mo na 2 to 3 years muna ang gap bago gumawa ulit ha. Tingnan mo ko, 7 months gap lang. Saad ko rito tiningnan ang natatawang mukha ni Tiger. Depende rin naman. Okay lang kung kaya mong buhayin ng mga anak mo. Oo, pero pinapatay mong asawa mo. Buntis na nga halos gabi-gabi pang humihirid. Jailer ka talaga. Saad ko sa kanya. Ikaw, Kate, ha? Kung mag-aasawa ka, huwag jailer, ha? Ngumiti lang sa akin si Kate. Alam mo ba yung mga kapatid niya sa ama? Puro mga mapanakit. Chismosa ka talaga, Jolene? Anas ni Tiger. Hindi naman chismis, no? Totoong-totoo naman, no? Kaya nga, takot ako magka-boyfriend eh. Ayoko kasing masaktan kagaya ni ate. Nakita ko na lungkot ang dalaga. Nasaan na palang ate mo? Tanong ko. Wala na siya. Naiiyak na tugon pa nito. Di ko na lang ipinagpatuloy ang mga katanungan ko dahil baka sa mukha niyang sakit. 4:00 ng hapon na magpaalam si Kate. Kami na may dumiretso sa simbahan para makapagpamisa. Ito ang simbahan kung saan una kami nagkakilala ni Tiger. Di naging maganda ang unang pagkikita namin noon at kailanman hindi ko may aalis sa aking isip ang araw na iyon. Tahimik ako nakikinig ng sermon ng pari habang si Tiger panay ang bulong sa aking tenga. Hindi ko naman naiintindihan ang sinasabi niya. Dahil di ko siya pinapansin, hinawakan at pinisil niya ang mga palad ko kaya tumingin ako sa kanya ng diretso. I said I'm thankful. The very first day I met you here. Minahal na kita noon pa. Just seeing you from afar that time, I already know that you're mine and you will be the mother of my children. Saad ulit niya sa akin. Umiti ako sa kanya na matamis. He is always this way. Napaka-astig nitong tingnan pero napaka-sweet pagdating sa akin. Are you happy with me, kitty cat? Masaya ka ba na ako naging asawa mo? Yeah, masayang masaya, Tiger. At magiging masaya ako kung manghuhuli ka mamaya ng isdang may bigote doon sa lawa. Narinig ko ang mahinang buntong hininga nito. Jolene, walang isdang may bigote. Meron! Nakita ko sa lawa na naglalakad-lakad ako eh. Gusto kong kumain ng isdang may bigote galing dun sa lawa. Baka naman yung ano kong ini-imagine mo na merong bigote. Natawa ako sa sinabi niya. Di naman isda yan eh. Anaconda yan? Natawa siya sa sinabi ko. Narinig ka ng anaconda?
Biglang nagising. Gutom na yata. Pilyo niyang saad. Makinig ka nga muna sa sermon ng pare Tiger. Ikaw talaga. Kinurot ko siya sa tagiliran at mahina naman ito na tumawa dahil sa aking reaksyon. Lahat na lang yata ng pinapagawa ko sa kanya may kapalit, pero gusto ko rin naman. Sino nga namang tatanggi sa isang tiger jeller? He loves me and our kids. Gagawin itong lahat para mapasaya kami. He is a family man. He puts us first before anything else. I am really lucky to have him in my life. Ang eremitanyong maligno, tigang na nagturo sa akin kung paano magmahal. And I love him so. Tiger Jeller, ikaw na nga talaga. Happy birthday, Kambal! I love you, babies! Yakap at halik ang sinalubong ko sa aming kambal pagkagising ko. Gising na rin ang mga to at tumidede sa feeding bottle at paikot-ikot ang dalawa sa aming kama. Batid kong si Tiger ang nagtimpla ng gatas sa dalawa. Dahan-dahan akong tumayo at naghilamos na muna ng mukha sa bathroom. 5 buwan pa lang ang aking tiyan pero parang kabuuanan ko na. Quadruplets ang laman nito dahil napa-ultrasound na kami dahil di ako makapaniwala sa laki ng aking tiyan. Good morning, Mommy! Good morning, mga anak! Masayang saad ni Tiger habang daladalang isang tray na puno ng pagkain. Nakasanay namin mag-breakfast in bed dahil tinatamad akong umakyat baba sa aming kwarto sa umaga. Ngayong araw din ang binyag ng kambal kaya't kailangan namin maagang pumunta sa simbahan. Ang venue ng birthday at binyag sa resort ni Terence. Libre naman lahat ni Terence dahil yun daw ang regalo niya sa kambal bilang isa sa mga ninong ng mga ito. Pagkatapos ng seremonyas ng pare, pumiyahe na kami patungo sa resort ni Terence. Dito na rin muna kami mananatili sa resort hotel niya ng ilang araw. Sunod-sunod naman dumating ang aming mga bisita na pawang malalapit lamang sa amin. Bes, Nathan, ibigay mo ng regalo mo sa kambal? Utos ito sa anak na si Nathaniel. Hawak-hawak ang regalo para hina Heart, Kylie at Love Rain. Umupo si Althea Bell sa aking tabi. Nasaan si Nagabat ang dalawa? Ba't wala pala si Aika Summer? Tanong ko rito. Tinutukoy ko ang kambal ng dalawa na si Sander at Xavier at si Aika Summer ay ang bunsong anak ni Althea Bell at Gab. Hindi na nakapagbigay ng dalawa eh. Hinila na si Gab papuntang pool. Si Aika naman hiniram ni Anton Chase. Dinala sa Cebu para may kalaro daw si Laika. Sagot ni Althea Bell. Wow, Daddy Tiger. Ang tindi ah. 2 iri ni Maring Jelay, 6 na kaagad. Sana all na lang talaga. Masayang wika ni Catalea kay Tiger na nasa aking tabi. Kasama nito si Samara, Hope at Brandon. Si Samara at Catalea ninang din ng kambal. Sana ikaw naman ang sunod na mabuntis. Sagot ni Tiger dito. Paano siya mabubuntis? Siya lang nakakaalam na boyfriend niya si Levi. Sabad ni Samara. Oo nga, maganda at sexy naman ako katulad ni Insan Althea Bell. Diba, Kaz? Saad nito habang nakatingin sa pinsan. Umiling lamang si Belle sa pagiging taklesa din ng bunganga ng pinsan. Hey bro, hindi ba talaga darating sa Timothy? Tanong ni Toby kay Tiger. Nasa likod din nito si Tucker at Tristan aka Dos. Lumapit naman si Terence sa mga kapatid na makita na nagsidatingan na ang mga ito. Ewan ko bro, nasa probinsya raw. Sagot ni Tiger. Lahat ng mga kapatid ni Tiger ninong ng kambal except kay Mia dahil si Kenzie aka Mr. Dax ang kinuha nitong ninong. Wow! Nandito na ang samahan ng Coke and Can. Ay, kulang ng isa. Sambet ni Jenny Rivas. Kasama nito si Z, Kate Green at Attorney Ziana. Ang tatlo'y pawang ninang din ng kambal. Nandito na naman ang mga scammers. Sambet ni Toby. Kayo kasi hindi niyo kami binibigyan ng chance na makiwagawa night stand sa amin. Kaya naman iniinis namin kayo palagi. Saad ni Z at kumindat lamang sa akin. Para naman masukatan namin. Nasa na pala si Timothy? Hindi ko makontakt ang kapatid ninyo. Dagdag ni Attorney Zina. Nasa probinsya, may inaasikaso raw. Sagot ni Tristan. Nagpaalam ang mga to na sa kabilang mesa na uupo. Hello, Ate Jalay? Hey, Sheena. Mabutit na karating kay ni Kier. Nasa na nga pala mga bata? Kaming dalawa lang ni Kier kasi magstay in kami dito sa hotel mamaya. Sagot nito. Wow! Honeymoon stage? Ikaw naman, ate. Alam mo namang masyado mahilig ang lalaking yan eh. Gustong gusto niya sa mga bagong lugar. Mahinang bulong sa akin ni Sheena. Natawa ako sa sinabi niya. Hey, Jalen.
Hello bro? Bati ni Kenji aka Mr. Duck sa akin at kay Tiger. Hello, Althea Bell? Baling nito na mapansing nasa tabi ko si Althea Bell. Hello, Mr. Dax. Bati ni Althea Bell na nakangiti kay Kenji. Nakasunod naman sa likod nito si Tamara Mia at ang mga bata. Ate Jolene, Kuya Tiger. Inalikan kami ni Mia sa pisngi at kumaway din to kay Althea Bell bilang pagbati. Kumaway din naman si Althea Bell sa asawa ni Kenji. I'm glad you're okay now. Si Althea Bell ang laging pinag-aawayan dati ni Mia at Kenji. Naging masaya ang party ng kambal. Marami naging bisita nung araw na yon. At syempre, mas masaya kami ni Tiger dahil sa wakas buo na kami ulit at walang hadlang na misyon sa aming pagkasama. Magkahawa kaming dalawa habang naglalakad sa lampasigan. Salamat, Jolene, at binigyan mo ko ng mga anak, the twins and the coming quadruplets, kayong buhay ko. Ito na naman ang asawa ko, nagdadrama na naman. Alam mo ba, pwede na tayong magtayo ng nursery? Paglabas ng kwadro, tiyak na para magkakasing edad lang silang anim. Baka ma-stress tayo, Tiger, ha? Puro lalaki ang quadruplets. Sabay natin silang gagabayan, Kitty Cat. Pagkatapos ng quadruplets, ha? Time out muna, Tiger, ha? Oo, time out na muna. You can take contraceptives. Inawakan niya ang magkabilang bewang ko at tinalikan ako sa labi. You made me the happiest man on earth, Jolene. And I hope you also feel the same like I do. Gusto ko kayong paligayahin ng mga anak ko. Gusto kong ipadama araw-araw sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. You are my greatest possession. Thank you, Tiger, at sana hindi mo kami sasaktan ng mga anak mo. Sana kami lang ang mamahalin mo. No girls, no mistress, just us. Hindi ko naman may papangako na hindi ko kayo sasaktan dahil habang nabubuhay ako ay nandyan din ang sakit. Pero sisiguraduhin kong gagawin kong lahat para di kayo masaktan. Let us put God in everything we do. Let Him be our foundation, Jolene. Yeah, wala akong masabi, Tiger, kaya mahal na mahal din kita. Dahil kahit mukha kang hubdom at ermitanyong malignong tingnan, ay mapagmahal kang asawa at ama. Nakaka-touch na sana si Jolene. Pero isinali mo pa yung hublom, ermitanyo at malignong tigang? Sinasabi ko lang naman totoo, pero looks can be deceiving. Dahil nga napakagwapo mo at mabango sa babae. Faithful at loyal ka talaga sa akin at higit sa lahat. Takot na takot ka sa akin. Ewan ko kung ini-inspire mo ba ako o nilalait mo ko, Jolene. Natawa ako sa sinabi niya. Niyakap ko siya at ako mismong humalik sa labi niya. I love you always. I love you forever. My one and only Tiger Jeller. Happy now? So much. Wala na akong mahihiling pa. Gumanti rin siya ng yakap sa akin. Napakaswerte ko kay Tiger. Gwapo, makisig, tapat, magaling sa lahat ng bagay at bonus na lamang ang alakok and kanito. Pagkalipas na inang buwan, nagsilang ako ng quadruplets. Puro lalaki ang lahat. We named them Beast, Bear, Brile, and Brax. Sadyang angat ang Zeller sa apat naming anak na lalaki dahil puro green-eyed ang mga ito. At habang lumilipas ang panahon, mas lalo naming nakikilala ang mga katangian ng quadruplets. Beast, ang pinakasuplado at tahimik sa kanila. Ang sabi pa ni Tiger ay, hindi naman ganoon si Tiger at nakuha nito ang ugali sa kanyang kapatid na si Timothy. Pero napakaklingi ni Beast at kapag sinabi mong para sa kanya isang bagay, ay ayaw ibigay sa kapatid. Possessive to. Si Bear, parang Tiger, ang pag-uugali. May nunal ito sa gilid ng mata. He is very talkative kagaya ko and looks so astig pero kagaya ng ama, napakabait nito. Si Brile, mahilig manood ng mga action movies. He moves so fast kagaya ng ama. Ito ang leader lagi sa paghamon ng away sa kanyang mga kapatid. Brax, a mixture of our attitude. Straightforward at matapang kagaya ko pero ito ang pinakamadasalin sa lahat. Naging masaya ang pagkasama namin ni Tiger sa piling ng aming mga anak. Hindi ako nagsisisi na siya naging asawa ko and he is really one in a million. Sabay naming inaalagaan ang aming mga anak at pinangako sa isa't isang gabayan ng mga to palagi. Pero higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa may kapal dahil sa biyayang natanggap ko. A gift of happy family na hinahangad ng lahat.
I should say that I'm very much contented and happy today. I am Jolene Garcia Alfaro, once a damsel in distress, but today a happy, satisfied, and in love wife of Mr. Tiger Jeller.